Mahal ko, dinalaw kita. Ang dami ng taon ang lumipas. Hindi madali ang mag-isa kong pagpapalaki kay Piao Piao. Pero si Piao Piao, may pinatunguhan din. Nakapasok siya sa kolehiyo. Kaya masasabi kong natupad ko ang tungkulin ko sa'yo. Ginoo? Ginoo. Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Linger, ikaw ba yan? Ginoo, mahina ang pulso mo. Baka inatake ka sa puso. Huwag kang mag-alala. May gamot ako sa bag ko para sa atake sa puso. Kaya mo yan. Halika, idilat mo ang bibig mo. Ilagay mo ang gamot sa ilalim ng dila mo. Ginoo, kumusta na? Gumanda na ba ang pakiramdam mo? Nakahinga ka na ba ng maayos? Linger, ikaw nga. Sa wakas, nakita na ulit kita. Ginoo, nagkakamali ka ng tao. Hindi ako si Linger. Ako si Liu Yun. Oo. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Sira ulo. Linger. Linger, tingnan mo. Parang nakita na naman kita. Nino, anong nangyari sa'yo? Masama ba? Ang pakiramdam mo? Natawag ako agad ng doktor. Wala. Ayos na ayos ako. Pumunta ka. Imbestigahan mo para sa akin ang isang babaeng nagngangalang Liu Yun. Naman ang malas. Halos 50 anyos na ako. Pero nakakita pa rin ako ng ganitong baliw. Tingnan nyo! Puro mamahaling kotse. Ang nangungunang kotse, 5-8 ang plaka. Ang galing! Hindi mo pa alam yan? Ito ang espesyal na convoy ni Master Huo, ang shipping king ng Jiang Province. Siya lang ang mayroon yan. Sabi nila, espesyal na lisensya yan na inaprubahan ng nakakataas. Siya lang ang mayroon yan sa buong Jiang Province. Ano? Master Huo? Sabi yung sinasabing may connection sila ng sektor, si Master Huo na may malawak na impluensya? Bilisan nyo. Hayaan nyo akong makita siya. Sampahin natin ang dakilang tao. Anong Master Huo? Ang laki ng parada. Anong tinitingnan mo? Ang mga salamin nila ay espesyal na bulletproof glass. Walang makikita mula sa labas. Oh, Xiao Yun. Nakauwi ka na pala. Sakto lang. Maghugas ka ng kamay at kumain na tayo. Kuya Zhang. Nako, inabala na naman kita sa pagluluto dito sa bahay. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Walang abala yan. Ako naman, nag-iisa lang at wala ring ginagawa. Kaya sakto lang na pumunta ako sa palengke para mamili. Bumili lang ako ng mas maraming gulay. Tapos, sa pagluluto, dinagdagan ko lang ng 2 ulam. Hindi mahirap. Ma, sasabihin ko sa'yo, sa panahon ngayon, ang mga lalaking tulad ni Tito Zhang na maalaga, marunong magluto, at mapagmahal sa pamilya ay sobrang hirap nang hanapin. Ma, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito, ha? Kapag pinalampas mo to, wala nang susunod na pagkakataon. Sige na. Kumain na tayo. Gutom na ako. Ang nilutong braised pork ribs ni Tito Zhang, ang pinakamasarap. Gusto mo, di ba? Kung gusto mo, kumain ka pa ng marami. Salamat, Tito Zhang.
Kain lang, kain lang. Ninong, sa susunod na buwan, ang barkong pinuhunan nating Yuanyang Group, ang super cargo ship, ay susubukan na sa dagat. May kabuuang halaga itong 4 na bilyon. Gusto po kayong imbitahan ni Chairman Wang Yuanyang Group na personal na dumalo sa ribbon cutting ceremony. Gusto rin po niya kayong imbitahan sa isang meeting bukas para pag-usapan ng mga susunod na plano ng kooperasyon. Maliit na bagay lang yan. Kayo na ang bahala dyan. Ngayon, may mas mahalaga akong gagawin. Ano po yun? Mas mahalaga pa sa proyektong 4 na bilyon? Siyempre, ang hanapan ka ng nanay. Ha? Ito ang listahan ng gamot para sa araw na ito. Mamaya, dalhin mo tong gamot sa pasyente sa bed 3. Opo, sige po. Anong eksena yan? Sino namang importanteng tao ang dumating? Parang pamilyar ang taong yan? Parang pamilyar? Parang nakita ko na siya kung saan. Bakit siya? Ang baliw sa sementeryo? Anong ginagawa niya rito? Miss Luyon, nagkita ulit tayo. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para hanapin ka. Wala akong magagawa sa sakit mo. Dapat dumiretso ka sa pinakamataas na palapag at kumuha ng appointment sa isang psychiatrist. Suriin mong mabuti ang utak mo kung may problema ba. Nandito ako para magpa-check up. Ikaw, ang personal na mag-check up sa akin. Wala akong oras. At hindi mo ba nakikita? Ang daming pasyenteng nakapila sa likod. Dapat sundin mo ang patakaran ng ospital. Pumila ka sa likod? Oo nga! Naghihintay din kami! Nagpapagamot na nga lang, may special treatment pa. Mukha namang disente pero walang modo. Mga pasyente, pakitahimik po sandali. Alam ni Master Huo na nahihirapan kayong magpatingin at nakakapagod ang pagpila. Kaya ngayon, si Master Huo ay espesyal na iniimbitahan kayong lahat. Gamit ang VIP card na ito para dumiretso sa ilalim ng Huo Corporation sa Huo International Private Hospital para magpatingin. Meron din kaming mga nangungunang profesional na team sa buong bansa na magbibigay ng one-on-one na serbisyo. At lahat ng bayarin sa gamot at check-up ay sasagutin ni Master Huo. Huo International Private Hospital, yung ospital na kahit sa sipon lang, libo-libo ang bayad. Isang top tier na ospital. Libre ang lahat ng bayarin sa ospital. Totoo ba yan? Ay, naalala ko na! Siya yung madalas na sa balitang pang-ekonomiya, ang shipping king ng Jiang Province. Huo Qingshan! Si Master Huo! Ay naku! Diyos ko! Siya yung may kapangyarihan sa lahat na kapag umapak sa Jiangcheng, ay nanginginig ang lahat. Si Master Huo! Wow, Master Huo! Master Huo! Master Huo! Mauna na kami. Ayaw naming makaistorbo sa pagpapagamot ninyo. Mauna na po kayo, mauna na po kayo. Siya pala si Master Huo. Sige, Nurse Liu. Ngayon, ako na lang ang pasyente. Ngayon, pwede mo na akong paglingkuran. Master Huo, tama? Hindi ko alam kung paano ang isang taong kasing importante ninyo ay magpapakumbaba para hanapin ako. Isang simpleng nurse. Hindi ko alam kung ano ang kailangan ninyo. Ako ay isang ordinaryong tao na malapit ng magretiro. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Magkaiba ang mundo natin. Ano kailangan mo sa akin? Ikaw ang gusto ko. Pakasalan mo ako. Anong sabi mo? Pakasalan mo ako. Maging asawa ko. Master Huo, wala akong oras para makipagbiro ang ganyan sa inyo. Isang taong tulad ninyo, anong klaseng magandang babae ang hindi ninyo mahahanap?
Hindi ninyo kailangan hanapin ang isang matandang babaeng lampas 50 na. Umuwi na lang kayo. Pero sa simenteryo, nahalikan na kita. Manahimik ka. Dapat sinampal na kita noong nasa sementeryo pa tayo. Ngayon ko na lang babawiin. Bastardo, Master Huo! Magaling ang sampal. Matapang. Gusto ko. Liu yun. Tandaan mo ito. Ang babaeng gusto kong si Huo Jingshan, hinding-hindi makakatakas. Papakasalan mo ako ng buong puso. Ma, may sasabihin akong napakagandang balita sa'yo. Nakakuha ako ng scholarship. At nakakuha rin akong oportunidad na mag-intern sa isang malaking kumpanya. Ako lang sa buong eskwelahan namin ang nakakuha nito. talaga? Ang galing naman ng anak ko. Anong kumpanya? Ang Huo Corporation! Ang Huo ng pamilya ng Shipping King! Ma, alam mo yan, di ba? Ito ang pinakamalaking kumpanya dito sa Jiang Province. Maraming graduate mula sa mga prestihiyosong universidad ang gustong makapasok dyan. Hindi ko inakala na ako ang makakakuha. Nabalitaan ko pa nga na gusto ako ng boss nila. Huo Corporation? Paano nangyari? Ma, ayos na to. Kapag nagpakitang gilas ako sa internship ko, baka pagkatapos ng graduation, diretso na ako matanggap doon. Pagkatapos, ako na ang magtatrabaho para sa'yo, Ma. Ma, anong nangyari sa'yo? Bakit ang pangit ng kulay mo? Masama ba ang pakiramdam mo? O pagod ka lang sa ospital? Ah, wala. Sobrang natutuwa lang si Mama para sa'yo. Xiao Yun! Piao, piao. Nasa tindahan ako ng prutas sa ibaba. Binilhan ko kayo ng prutas. Pakikain na lang. Salamat, Tito Jiang. Ikaw ang pinakamabait, Tito Jiang. Piao, piao. Narinig ko nga pala, nakakuha ka raw ng internship sa isang malaking kumpanya. Ang galing mo na, piao, piao. Anong kumpanya ba yan? Huo Corporation po. Ay, wow! Yan ang pinakamalaking kumpanya sa probinsya natin. Ang galing mo talaga, piao, piao! Alam niyo ba, kanina pag-akyat ko, ang daming mamahaling kotse na nakaparada sa labas ng subdivision natin. Nakita ko ang ilan sa mga yon, sobrang mahal, nakakagulat. Hindi ko alam kung sinong malaking boss ang pumunta sa maliit nating subdivision para maglakad ng negosyo. Talaga ba? Titingnan ko nga. Wow! Ang daming ang mamahaling kotse. Naku, pati plate number. Puro 8. Ang agaw pansin naman. Ma, tingnan mo. Pero, ang taong ganun kayaman, bakit siya napadpad sa luma nating subdivision? May hinahanap kaya siya? Ay ma, bakit? Hindi ko pa nga nakita kung anong itsura ng driver. Kuya Chang, hindi ba't matagal mo nang gustong makasama ako sa buhay mo? Ikaw, ibig mong sabihin. Pumapayag na ako. Kuya Zhang, magpakasal na tayo. Kuya Zhang, magpakasal na tayo. Xiao Yun, gusto mo ba talagang pakasalan ako? Ma, sa wakas,
Nag-isip ka na. Ang galing! Ang bait-bait ni Tito Jiang sa'yo, hinabol ka niya ng ilang taon. Sa wakas, pumayag ka na. Xiaoyun, kahit na ako, si Xiang Chang ay walang gaanong kakayahan. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan ko kayong dalawa, ikaw at si Piao Piao. May kaunti rin akong pensyon. Pagkatapos mong magretiro, magta-travel lang tayo. Huwag kang mag-alala. Sa natitirang bahagi ng buhay mo, aalagaan kita ng husto. Tama, Ma. Nandito pa ako. Pagka-graduate ko at nakapasok sa Huo Corporation, magtatrabaho ako ng mabuti. Kikita ako ng pera para sa inyo ni Tito Jiang. Sige. Master Huo, Nag-iisip ka na ba? ikakasal na ako. Pakiusap, huwag mo na akong buluhin pa. Ikakasal? Kanino? Sa lalaking nasa itaas, si Zhang Qiang? Ang duwag na yon. Ikaw, inimbestigahan mo ako. Pati si Zhang Qiang, inimbestigahan mo rin? May mali ba sa pag-imbestiga sa magiging asawa ko? May mali ba doon? Ang lalaking duwag habang buhay, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kung karapat-dapat man siya o hindi, hindi ikaw, Master Huo, ang magsasabi. Isa lang akong ordinaryong tao. Gusto ko lang ng payapa at tahimik na buhay sa natitirang bahagi ng buhay ko. Si Zhang Qiang, bagay siya sa akin. Bagay o hindi? Hindi ito puro salita lang. Ipapaalam ko sa'yo. Kung ako at siya, ano talaga ang pagkakaiba? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Xiaoyun, ikakasal tayo. Gusto kitang bilhan ng singsing. Salamat sa pag-iisip. Tara. Hello? Pakilabas mo yan. Titingnan ko. Sige po, sir. Maganda po ang panlasa ninyo. Ito po ay 18K gold, may maliliit na South African diamonds sa loob. Klasiko po ang disenyo at napakaganda. Mura lang din po ang presyo. 8,800 lang po. 8,800? Pero parang medyo maliit, ano? Kung hindi titignan ng maigi, hindi mapapansin. Yung malaki naman, magkano? Ito po, mas kahanga-hanga. 3 karat, perpektong hiwa, purong brilyante. Ang ibig sabihin ay mahal kita. Paborito rin po ito ng mga bagong kasal. Ang presyo po ay 188,000 yuan. Hindi, magkano? 188,000 yuan. Ang mahal. Ang mahal. Hindi ko kayang bilhin. Hindi ko kayang bilhin. Xiaoyun, pasensya na talaga. Wala akong ganoong kalaking kakayahan. Hindi ako makabili ng malaki para sa'yo. Maliit lang ang kaya kong bilhin para sa'yo. Pasensya na kung napapahiya ka. Ayos lang, Kuya Zhang. Hindi ako napapahiya. Ang mahalaga ay ang intensyon mo! Mas mahalaga pa yan kaysa sa lahat. Sa buhay, ang pagiging praktikal ang pinakamahalaga. Sa tingin ko, itong 8,800, ayos na, kumikinang naman. Xiaoyun, napakabuti mo talaga. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, doblehon ko ang pagmamahal ko sa'yo. Ibalot mo yan 188,000. Ibalot mo yan para sa akin. Bukod sa singsing na yan, lahat ng bagay sa tindahan ninyo na angkop para sa kasal, mga kwintas, mga pulseras, hikaw, ibalot mo lahat yan para sa akin. Ibalot lahat? Sir,
Sige po. Walang problema. Pili ang pinakamaganda. Opo. Pipiliin ang pinakamaganda. Ako, ito ay para sa aking magiging asawa. Sir, napakaswerte naman ng inyong magiging asawa. Makakatanggap siya ng napakamahal na regalo mula sa inyo. Talaga? Ano sa tingin mo? Sir, hindi kita kilala. Kuya Zhang, umalis na tayo. Ipahayag mo sa lahat, sa buong mall, lahat ng bagay na may kinalaman sa kasal. Wedding gowns, pangkasal na damit, candies, beddings, muebles, palamuti. Piliin ang pinakamaganda at ipabalot mo lahat para sa akin. Masusunod, Master Huo. Itong si Mr. Huo, ang yaman talaga. Kung kasing yaman lang ako niya, hindi sana ako. Hindi man lang makabili ng singsing para sa'yo. Xiaoyong, patawarin mo ako. Pinahirapan kita. Sa tingin ko, ayos lang naman tayo ngayon. Kapag nagsasama ang dalawang tao, bakit pa kailangan ng napakaraming pera? At saka, ang gumastos ng daan-daang libo para lang sa isang singsing na isusuot sa daliri, hindi ba't sayang lang yon? Baliw lang ang gagawa niyan. Xiaoyun, ang bait-bait mo talaga. Kahit na ako si Zhang, wala akong gaanong kakayahan. Pero ang puso ko, totoo. Huwag kang mag-alala. Kahit na isakripisyo ko ang buhay ko, sa natitirang bahagi ng buhay ko, gagawin kong mas maganda ang buhay mo. Matandang Zhang, naku. Mukhang ngayong araw, binayaran ng mayayaman ang buong mall. Wala na tayong mabibili ngayon. Sa susunod na lang tayo bumalik. Sige, kumain tayo. Tara. Wow, sino ang nagpadala nito? Ang ganda naman. Ay, Ate Liu, congratulations! Ang galing mo talagang magtago ng sikreto. Kailan mo kami balak imbitahan sa kasal mo? Oo nga. Alam niyo na lahat? Oo naman. Ang mga wedding candy at souvenir, diretso na nga dumating sa department natin. Nakabunto na parang bundok. Paano naman hindi namin malalaman? Ate Liu, masyado ka namang low-key. Oo nga. Ang mga souvenir na yan, siguradong libo-libo o 10,000 ang halaga, di ba? Ang yaman naman, inggit na inggit kami sa'yo. Sabi mo pa naman magre-retiro ka na, pero makakapagpakasal ka pa sa ganoong kayaman na lalaki. Anong wedding candy? Anong wedding souvenir? Bakit wala akong alam? Sino ang nagpadala? Ito po yun. Marami pa nga. Sabi nila, para sa bawat isa sa department natin. Maaga pa lang kanina, dumating na. Ilang tao pang nagbuhat. Sabi nila, galing daw sa magiging asawa mo. Isang munting regalo para sa lahat. Huo Qingshan, ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Ay, hindi ito ang mga bagay na yan. Ay, Ate Liu, wag mo na kaming ilihim. Masaya kami para sa'yo. Tingnan mo ang packaging, ang kalidad, ang logo. Hindi ito basta souvenir lang. Ito ay luxury item. Ang makapagpakasal sa ganoong kayaman at galanteng lalaki, magiging masarap ang buhay mo sa huling bahagi ng iyong buhay. Ma, bilis. Tingnan mo. Ang kinang ng diamond ring na to, di ba? Ang ganda-ganda. Piyaw. Saan galing ang lahat ng yan? Pati itong singsing? Sigurado akong si Tito Zhang ang nagbigay niyan. Mama, ang bait-bait naman ni Tito Zhang sa'yo. Sa totoo lang, mukha siyang simple at tahimik. Hindi ko inakala na mayaman pala siya. Ang daming gamit. At ang laki pa ng singsing na brilyante. Mama, sa tingin ko, si Tito Zhang ginamit niya ang lahat ng ipon niya para lang pakasalan ka. Mama, ang bait-bait talaga ni Tito Zhang sa'yo. Ang swerte mo sa kanya. Hindi galing kay Zhang ang mga yan. Huwag mong hawakan ang mga yan. Hindi ko pwedeng tanggapin ang mga yan. Hindi galing kay Tito Zhang? Kung hindi, kanino galing? Mama, pangkasal lahat ng yan. Ang mga pulang kahon ng candy
At parang wedding gown to. Mama, sigurado akong si Tito Zhang ang nagpadala niyan. Huwag mo nang alamin kung kanino galing ang mga yan. Basta, huwag kang hahawak ng kahit ano. Kailangan nating ibalik ang lahat ng yan ng buo. Bakit kailangan ibalik? Mama, sa tingin ko, si Tito Zhang masyadong mabait lang talaga. Nahihiya pa rin magsalita kahit nagbigay na ng regalo. Ma, hindi ka pa nga kasal. Bakit nagtitipid ka na para kay Tito Zhang? Sabi mo ayaw mo kay Tito Zhang. Pero sa tingin ko, tuwang-tuwa ka na sa loob-loob mo, di ba? Ikaw talagang bata ka. Ma, araw ng kasal mo ngayon, bakit ganyan kasimple ang suot mo? Nasaan yung mga binigay sa'yo ni Tito Zhang? Nasaan yung magandang wedding gown? Pati yung mga alahas, yung malaking diamond ring. Bakit wala kang suot ni isa? Sayang naman. Ay, sinabi na sa'yo ni Mama. Hindi pwedeng galawin ang mga yon. Tara na. Baka mahuli tayo. Sige. Tara na. Wala pa akong nakitang bride na katulad mo. Sige na. Tara na. Xiaoyun, Piao Piao, dumating na kayo. Ay naku, Ojang! Ikakasal ka na? Bakit naman ang simple? Wala man lang desenteng lugar. Ang dating mas maganda pa, ang handaan sa binyag ng apo ko. Nakakahiya naman. Ate Wang, sa tingin ko, ayos lang ito. Simple at mainit. Gusto ko ito. Wala kang alam sa mundo. Ikaw lang ang nagsasabing maganda ito. Tingnan mo sila. Iyon ang tunay na kasal. Tingnan mo ang ganda at angking karangyaan. Magkano kaya ang magagastos dito? Wow! Ang ganda ng babaeng ito. Bakit tinatawag din siyang Liu Yun? Nobya, maaaring pareho lang ang pangalan. Iba talaga ang kapalaran, kahit magkapangalan. Ang ganda ng paghahanda nila. Ang ganda nito. Tingnan mo ulit ang iyong sarili. Pero sa totoo lang, matanda ka na. Ang nobya, isang babaeng may edad na, mabuti na lang at nakahanap pa ng isang tapat na lalaking papatol sa kanya. Sapat na yon. Umasa pa siyang magkakaroon ng engrandeng kasal. Huwag na siyang mangarap. Xiaoyun, patawarin mo ako. Pinahirapan kita. Kuya Zhang, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa totoo lang, sa tingin ko, ayos lang ito. Gusto ko ito. Ang mga panlabas na bagay, hindi mahalaga. Ikaw lang ang nagsasabi niya na, sige na, hindi na ako makikipag-aksaya ng oras dito. Simula na ang handaan sa ganitong lugar. Ang pagiging salat, hindi ko alam kung sulit ba ang 500 pisong regalo ko. Kumain na lang tayo. Pumasok na rin tayo. Handa na ba? Naayos na ang lahat. Ang pinakamagarang hotel sa buong syudad, katabi lang ng kina Zhang Chang at Liu Yun. Mabuti. Umalis na tayo ngayon. Ninong, malaki nga ang ating parada. Pero si Liu Yun ay ikakasal sa iba, hindi sa'yo. Kung gayon, agawin natin siya. Xiaoyun. Ang araw na ito matagal ko nang hinintay. Sa wakas, ay mapapangasawa na kita. Ang galing! Sa wakas ay ikakasal na si Mama kay Tito Zhang. Magiging isang pamilya na tayo. Ano ba ang maganda dyan para kunan ng litrato? Ang ganitong kahiyahiyang eksena. Ang handaan na to nahihiya akong i-post sa social media. Nakakahiya. Talaga nga naman. Pangalawang kasal pa rin.
Ang mura ng pagkakagawa. Ikaw, ang nobya, Yuyun, handa ka bang? Pakasalan ng lalaking nasa tabi mo. Ginoong Zhang Qiang, bilang iyong legal na asawa, Ginoo, narito po ba kayo para sa kasal? Narito ako para mang-agaw ng ikakasal. Hindi yan! Naku po! Ito yung napapanood sa pelikula. Ang pag-agaw ng isang CEO sa kasal. Sino ba yung mathandang yan? Hindi ko alam. Ang tanda na. Napapakabosi CEO pa rin siya. Ha? Magpapakilala ako. Ako, si Huo Qingxian. Ano? Si Huo Qingxian, ang pinuno ng pamilya Huo! Ano kung matanda na? Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. Sino ang nagsabing matanda na ay hindi na pwedeng makaramdam ng pag-ibig? Gusto kong magmahal ng buong buo at walang takot, walang pakundangan. Grabe! Ang gwapo niya! Talagang siya ang pinuno ng pamilya Huo. Ang karisma niya. Liu Yun, halika rito. Huo Qingxian, nabaliw ka na ba? Kasalan namin to ni Kuya Zhang! Oo nga, wala. Paano mo naisip na ang babaeng gusto kong si Huo Qingxian ay magpapakasal sa iba? Bakit pati ang mayaman na matanda ay nagkagusto kay Liu Yun? Ordinaryo lang naman siya. Bakit hindi na lang ako? Hindi ako ang babae mo! Bakit ka ganyan? Si Xiao Yun ay akin. Kuya Zhang! Ang ganda mo ngayon. Sayang, mali ang napili mong ikakasal. Sayang, mali ang napili mong ikakasal. Huo Qingxian, anong gagawin mo? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Nandito ako para agawin ka sa kasal. Liu Yun, huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Alam mo naman, ang gusto kong makuha ni Huo Qingxian ay hindi kailanman hindi ko nakukuha. Huo Qingxian, malapit na akong mag-50. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo ditong larong ang CEO na naging obsessed sa akin. Hindi ito laro. Seryoso ako. Kahit na, hindi pa rin kita papakasalan. Ibig mong sabihin, pakakasalan mo ang walang kwentang si Kuya Zhang. Hindi mo ba naisip? Ang babaeng gusto ko, kung aagawin ng iba, anong gagawin ko sa kanya? Binabantaan mo ko. Minsan, para makamit ang layunin, ang paggamit ng ilang paraan ay nasa makatwirang saklaw pa rin. Nga pala, ang anak mo parang nag-intern din sa Huo Corporation ha. Ma! Yun. Sumama ka sa akin. Ginagarantiya ko sa'yo at sa anak mo ang pinakamagandang buhay. Ang matatag na buhay na gusto mo, kaya kong ibigay. Mas magaling ako kaysa kay Kuya Zhang ng 100 beses. Sige. Sasama ako sa iyo. Pero kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo nasasaktan si Kuya Zhang at si Piao Piao kahit isang galaw. Sige. Si Huo Qingxian, tutuparin ang sinabi. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Huo Qingxian! Saan mo ako dadalhin? Ibaba mo ako! Si Huo Qingxian, sa wakas, nakakuha ng asawa. Hindi ganong kadaling bitawan. Bitawan niyo ang nanay ko, Ma! Tigil!
Ikaw, Ikaw ang anak ni Liu Yun. Umalis kayo. Mga magnanakaw kayo. Halos 50 na ang nanay ko. Bakit niyo siya kinukuha? Hua Jingshan, saan mo ako dadalhin? Ibaba mo ako! Sa kabilang silid. Para sa kasal nating dalawa. Imposible! Hua Jingshan, huwag kang mangarap! Pumayag lang akong sumama sa'yo. Hindi ako pumayag na pakasalan ka. At hindi ako magpapakasal sa'yo. Sigurado ka? Sigurado ako. Kanselado ang kasal. Yun. Ako, si Huo Qingshan, kayang maghintay. Hihintayin ko ang araw na ikaw mismo ang magsabi ng oo, saka tayo magpapatuloy. Paano kung paghintayin kita hanggang sa tumanda ka na ng husto? Gusto mo pa rin? Gusto mo bang buhatin kita? Papasok? Sige na. Ay naku! Talaga bang si Liu Yun na ang magkakaroon ng magandang buhay? Tulungan niyo po kami. Iligtas niyo po ang nanay ko. Pakiusap po. Naku talaga! Tingnan mo ang nanay mo. Anong klaseng buhay ba ang meron siya ngayon? Nakasakay sa mamahaling kotse. Mukha ba siyang naghihirap? Iligtas? Bakit? Tama. Pagiging mayaman na ang nanay mo. Ikaw na anak, ayaw mo bang magkaroon ng magandang buhay ang nanay mo? Kung nagustuhan niya ang nanay ko, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa kasal. Magiging rich kid na ako. CEO Huo, bata pa rin ang nanay ko. Gusto niyo po bang tingnan ang nanay ko? Gusto ko po. Kita nyo? Lahat ng tao ay binabati tayo. Hindi ka nila binabati. Binabati nilang pera. Hindi mo ba gusto ang pera? Kung ako ay isang 20 taong gulang na dalagita, gugustuhin ko ang pera. Pero ngayon, halos 50 anyos na akong matanda. Ano ang gagawin ko sa ganoong karaming pera? Ang gusto ko lang ay isang payapa. At tahimik na buhay. Kasama si Zhang Qiang? Sige. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kayang ibigay ni Zhang Qiang na yan. Zhang Qiang! Ako, si Huo Qingshan, ay palaging nagbibigay ng pagkakataon sa iba. Ngayon, sa harap ni Liu Yun, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta sa harap ko, sabihin mo mismo, gusto mo si Liu Yun at maglakas loob kang pakasalan siya. Kapag sinabi mo ang salitang lakas loob, papakawalan ko siya. Ay naku! May bagong eksena na naman. Ang domineering na matandang CEO, nakikipag-agawan ng babae sa isang mahirap na matandang lalaki. Bakit hindi ako ang swerteng ganyan? Bakit hindi ako ang nakaranas ng ganyang magandang bagay? Tito Jang, magsalita ka. Sabihin mo gusto mo pa rin pakasalan si Mama. Hindi mahalaga sa kanya kung mayaman ka o wala. Ang gusto lang niya ay kaligayahan. Pinag-isipan mo bang mabuti? Ang mga salitang binibitawan mo ay may pananagutan. Ikaw, talaga bang may lakas ka ng loob? Tito Jang, magsalita ka. Nagmamakaawa ako sa'yo. Itong si Old Jang, talagang pinapakaba ako. Ay, piyaw-piyaw. Ako, si Tito Xiang, ay isang ordinaryong tao lang. Ako, Anong kakayahan ko para kalabanin ang pamilya ko? nakita mo na ba ng malinaw? Ito ba ang gusto mong payapa at tahimik na buhay? Ang panlasa mo sa lalaki, bakit ang pinili mo ay matanda na at walang paninindigan? Hindi ka rin ba matanda na? May gana ka pang pagsabihan. Ang iba,
Huwag kang mag-alala. Aalagaan siya ng mabuti ng ninong. Ay, mayaman man o mahirap, matanda man o bata, wala pa rin tatalo sa isang domineering CEO, ha? Huo Chingshan, hindi ka ba nagpapakabata? Ako? May papakabata? Oo. Alam mo namang si Kuya Zhang ay isang tapat na tao. Mahiyain siya. Pero tinatakot mo pa rin siya at hinahamak. Hindi ko siya tinatakot. Kung naglakas loob siyang pumayag, talagang pakakawalan kita. Pero hindi siya naglakas loob. Ibig sabihin, hindi ka niya talaga mahal. Kung gayon, mahal mo ba ako? Oo. Mahal kita. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Mula nang iligtas mo ako, sa sandaling iyon, minahal na kita. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Kung gayon, pwede ko bang intindihin ito na? Ganti sa kabutihan? Hindi. Ibinibigay ko ang sarili ko sa'yo. Sa edad mong yan, hindi ka ba nandidire? Ipapaalam ko sa'yo ang tunay kong damdamin. Dito, ito na ang magiging bahay mo. Dito ang bahay ko. Bigyan mo ako ng 79 na araw. Anong ibig mong sabihin? Sa loob ng 79 na araw, gagamitin ko ang lahat ng paraan para mahalin mo ako. At kusang loob kang magpakasal sa akin para maging asawa ni Huo Chingshan. Nabaliw ka na ba? Kung sa loob ng 99 na araw, hindi pa rin ako ang nasa isip mo, papakawalan kita. Hindi na kita guguluhin pa. Hoy, sabi mo yan, totoo ba? Ako si Huo Chingshan. Ang salita ko ay ginto. Huwag kang mag-isip ng pagtakas. May tiwala ako na mamahalin mo ako. Hindi ko alam kung si Piao Piao, kumusta na siya. Yaw. Sandali. Kayo, mga huwo, pwede ba kayong lumayo sa akin? Kinidnap ng tatay mo ang nanay ko, tapos ako naman ang guguluhin mo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung gayon, sabihin mo sa akin, saan dinala ng tatay mo ang nanay ko? Malapit na siyang magretiro. Bakit hindi niyo na lang siya hayaan? Piao Piao, huwag kang mag-alala. Hindi sasaktan ng ninong si tita yon. Siya? Nililigawan lang niya si tita yon. Ang pamilya ninyong huwo, ang paraan ninyo ng panliligaw ay talagang kakaiba. Nakakadiri. Umalis na sa grupo si Liu Piao Piao, ang anak ni Liu Yun. At nagpakita siya ng matinding galit sa atin. Siguraduhin niyo lang na ligtas siya. Kapag kinasal na kami ni Yun Yun, natural na magiging pamilya na siya. Opo. Teka, pumunta ka sa basement. Dalhin mo ang mga yon sa harap ng bahay. Ako mismo ang gagawa. Ngayon, nakatira na si Liu Yun dito. Ayoko makita niyang anumang maruming bagay na makakatakot sa kanya. Opo. Tama na. Bakit sila umalis lahat? Pero ito talaga ang magandang pagkakataon para tumakas. Kailangan kong lumabas at hanapin si Piao Piao at agad siyang ilayo. Kayo po ba talaga ang gagawa niyan? Oo. Ako mismo ang magluluto ng sabaw para kay Yun Yun. Pero
Ang paggamit ng baril para patayin ng tupa ay hindi ba masyadong OA? Ano ang alam mo? Sa edad kong ito, kaya ko pa bang pumatay? Tama po kayo. Yun. Jinxiang. Talagang papatay siya. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Nabantayan mo siya ng maigi. Paano kung natakot siya? Isang tupa lang naman ang papatayin. Hindi siguro matatakot ang ginang. Ano bang... Alam mo, si Liu Yun ay isang nurse. Mabait ang puso niya. Makakaya ba niyang makita ang mga yan? Bilisan mo. Linisin mo yan. Mamaya, magluluto ako ng sabaw. Opo. Nakakatakot. Yun. Ikaw. Ay! Yun. Ang duwag mo talaga. Nawalan ka ng malay. Dahil lang sa pagpatay ng tupa. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Huwag kang lumapit! Patawad Yun. Kasalanan ko. Natakot kita. Huwag kang magsalita! Wala kang dapat sabihin. Hindi ako makikinig. Ang alam ko lang, kapag may gumawa ng masama, parurusahan sila ng batas. Ako magre-report ako sa pulis. Bakit? Pagpatay lang ng tupa. Kailangan pa bang mag-report sa pulis? Pagpatay ng tupa? Hindi ka ba? Hindi kaya iniisip mo na pumatay ako ng tao kanina? Ang cute mo naman sa pagiging tanga. Nasa lipunan tayo ng batas ngayon. Ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Paano naman ako makakapatay ng tao? Gusto ko lang naman ako mismo ang magluluto ng tupa para palakasin ang iyong katawan. Ito ay tupa na espesyal na inilipad mula sa malawak na damuhan. Ako mismo ang nagluto. Halika, tikman mo. Kaya pala nagkamali ako ng pagkakaintindi sa kanya. Bakit ang bait niya ngayon? Kung gayon, pwede mo ba akong pakawalan? Hindi. Yun. Ayokong mawala ka. Natatakot ako na kapag binitawan kita, mawawala ka na lang na parang bula. Bukod pa rito, naniniwala ako na mamahalin mo ako. Imposible yan. Umalis ka na. Gusto ko na magpahinga. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Huwag mong kalimutang inumin ang sabaw, ha? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Kaya pala ako ba ay nahuhulog na sa kanya? Imposible. Talagang imposible. Master Huo, Madam, hindi pa rin ba siya nagpapatinag sa'yo? Gusto mo bang ang anak niya, si Liu Piao Piao, ay dalhin din dito? Sa ganung paraan, tiyak na susunod siya. Anong gagawin nila kay Piao Piao? Manahimik ka. Ang anak ng madam ay anak ko rin. Walang sino man ang pwedeng manakit sa kanya. Ang gusto ko ay hindi ang pagsuko ni Liu Yun. Ang gusto ko
ay ang puso niya. Naiintindihan mo ba? Patawad? Nagkamali ako. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko ito. Pero kung may susunod pa, Paano ako maniniwala na si Huo Qingshan ay isang mabuting tao? Siya ay isang ganap na walang kwentang masamang tao. Hindi! Kailangan kong makaisip ng paraan kaagad. Hindi ko hahayaang saktan nila si Piao Piao. Madam, oras na para kumain. Alisin mo yan. Hindi ako kakain. Pero sabi ni Master Huo, Sabihin mo sa kanya, ayoko kumain. Kumusta si Ginang? Master Huo, ayaw kumain ni Ginang. Isang araw na siyang hindi kumakain. Sabihin mo sa kusina na maghanda ang ijaw at red dates, longan at malagkit na bigas. Dalhin sa maliit na kusina. Ngayon na. Masusunod, Master Huo. Yun. Bumangon ka. Inumin mo ang lugaw. Yun. Alam kong gising ka. Bumangon ka at kumain. Ayoko kumain. Bibilang ako hanggang 3. Kung patuloy kang hindi kakain, ako mismo ang magpapakain sa'yo. 3. Ikaw? Huo Qingshan, wala kang hiya-hiya. Gaano ka nakatanda? Wala ka pa rin kahihiyan? Ngayon, sabihin mo sa akin, kakain ka ba o hindi? Anong balak ninyong gawin kay Piao Piao? Wala naman akong ginagawa, ah. Narinig ko ang lahat. Hindi pa ba sapat na kinidnap ninyo ako? At bibihagin pa si Piao Piao. Dahil lang dyan, kaya ka nagutom buong araw? Tama. Kung maglakas loob kang gawa ng masama, si Piao Piao, magpapakamatay ako sa gutom para hindi mo ako kailanman makuha. Paano kung sabihin ko sa'yo, nagagamitin ko talaga ang anak mo para takutin ka na pakasalan ako? Maglakas loob ka. Huwag kang mag-alala. Ang anak mo, anak ko na rin. Protektahan ko pa nga siya.
Bakit ko siya sasaktan? Ayos lang siya. Talaga? Inumin mo ang lugaw. Sasabihin ko sa'yo. Ang bait. Tama na yan. Gaano ka nakatanda? Hindi na ako bata. Anong bait-bait? Hindi ka bata? Kung gayon, bakit sa tingin ko ang pagtatampo at hindi pagkainay mga gawin ng bata? Ikaw! Anong ginagawa mo? Uy! Huwag kang maglaloko. Ako menopausal na ako. Anong sabi mo? Totoong sinasabi ko. Hindi ko na kaya. Kung gusto mo, iba na lang ang hanapin mo. Pero ikaw ang gusto ko. Ang tanda mo na? Bakit yan pa rin ang iniisip mo? Kaya mo pa ba? Gusto mong subukan kung kaya ko pa. Wag! Maghanap ka na lang ng mas bata. Ikaw lang ang gusto ko. Anong gagawin ko? Sabi ko na nga, hindi ko na kaya. Matanda na ako. Alam mo na yon. Hindi ko akalain. Yun. May ganyan ka palang cute na side. Talagang lalo kitang nagugustuhan. Ikaw, Tama na yan. Sige na. Hindi na kita aasarin. Ayoko lang sa suot mo, sa damit na yan. Hindi maganda sa paningin ko. Gusto ko lang hubarin. Ikaw, na matandang manyak ka. Ang damit na suot mo ay inihalanda para sa kasal mo kay Zhang Qiang. Hindi ko gusto. Matulog ka ng maaga. Bukas ng umaga, dadalhin kita para bumili ng bago. Magandang umaga po, madam. Talaga bang papayagan mo akong lumabas? Hindi ka ba natatakot na tatakas ako? Ang buong mall ay ipinasara ko na. Saan ka tatakas? Naku, ang dami mo talagang pera na hindi mo alam kung saan ilalagay. Ibig sabihin ba niyan, nag-aalala ka sa pera ko? Narinig ko kasi, ang unang hakbang ng babae para mahalin ang isang lalaki ay ang magtipid para sa kanya. Managinip ka! Mamaya, uubusin ko ang lahat ng laman ng card mo. Tingnan natin kung hindi ka manghinayang. Hindi ako naniniwala na hindi ka may in love sa akin. Nagkakamali ba ako ng tingin? Si Ho Chingshan ba yon? Bakit ang nasa yakap niya ay isang matandang babae? Huwag kang maingay. Ang babae niyan ay si Ho Chingshan, kinuha niya sa kasal ng iba. Pero tunay na pag-ibig naman sila. Grabe! Kung pagsasamahin, siguro mahigit 100 taon na sila. Ay, bitawan mo ako. May nakakakita sa atin. Hindi ka ba nahihiya? Pero ako, may kahihiyan pa. Bakit? Ang maging babae ni Huo Qingshan, nakakahiya ba? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naiinggit sa'yo? Kung ganoon, hanapin mo ang mga taong nainggit sa'yo para samahan ka. Ayoko. ikaw lang ang gusto ko. Walang hiya. Ito ginang Liu?
Huo Qingshan, kailangan mo ba talagang ganyan? Bumili lang ng damit? Kailangan pa ng ganito kalaking eksena? Para kang emperador na pumipili ng asawa? Para sa'yo, oo, kailangan. Sige, piliin mo ang gusto mo. Naghihintay pa sila ng uwian. Huo Qingshan, sa tingin mo ba ang pagiging dominante mo ay astig? Kung sobra-sobra ang pera mo at wala kang magawa, magpatayo ka na lang ng 2 ospital para makatulong sa mga tao. Ipatawag sila. Kung sino man ang hindi makabenta ngayon, ay mag-impake na at umalis! Opo. Ginang Liu, ngayon, ang buong mall, ikaw lang po ang aming customer. Kung hindi po kayo bibili, kailangan po kaming lahat mag-impake at umalis. Maawa po kayo. May matatanda po akong inaalagaan at mga anak na binubuhay. Hindi ko na po kayang mawalan pa ng trabaho. Sige. Gusto mo lang naman akong bumili ng damit, di ba? Sige. Bibili ako hanggang sa magsisi ka. Gusto ko yan. Yun. Ang damit na ito, masaya, ang kulay, at sexy pa ang disenyo. Kapag sinuot mo yan, tiyak na maganda ka. 48 taong gulang na ako. Ano naman kung 48? Ibig sabihin ba, hindi ka na kumpiyansa sa iyong katawan? Ang ganda talaga. Ito. Itong mga yan, at itong mga ito. Kunin niyo lahat. Master Huo, ako na ang kukuha. Ay, ang gusto ko lang ay yung hawak niya. Ang hawak ng iba, ayoko niyan. Sundin niyo siya. Umalis kayo dyan. Kaya ko to. Kunin mo na rin tong mga to. Sir, pasensya na po. Ikinalulungkot ko po, ang mall po ay naka-block off ngayon. Hindi po muna bukas sa publiko. Pakibalik na lang po sa ibang araw. Naka-block off? Sino naman ganong kalaki ang kapangyarihan? Tingnan mo nga ang mata mo. Ito ang second master ng pamilyang Zhao. At naglakas loob kang harakan siya? Zhao. Second Master Zhao? Pero ngayon po, hindi pa rin po kayo makakapasok. Ang nagpa-block off po ngayon ay si Master Huo po. Second master, si Huo Qingshan yan. Kaya niyang kontrolin ang parehong mundo. Ang legal at illegal. Kahit ang matatandang master sa iniiwas sa kanya. Paano kung sa ibang araw na lang tayo? Huwag na natin banggain. Wow, Qingshan. Isang taong kalahati na ang katawan. Malapit na akong maging lupa. Ano pa ang dapat kong katakutan? Ay, yun. Dahan-dahan. Hintayin mo ko. Hindi ba dito ang gusto ni Master Huo? Nasaan na ba tayo? Dahan-dahan ka lang sa paglipat. Ang ganda ng tindig. Ang ganda ng dating. Saan galing ang napakagandang ginang na ito? Tara, tingnan natin. Ate, mag-isa ka lang naglalakad? Ang lungkot naman. Gusto mo, samahan kitang maglakad? Pangako, pasasayahin kita? Ikaw na bata ka?
Anong problema mo? Hindi ka ba marunong gumalang sa matatanda? Pakiusap, umalis ka sa daan. Ate, ano ba yung sinasabi mo? Ako, si Zhao Hongse, ang pinakamahalaga sa akin ay ang paggalang sa matatanda. Lalo na, sa tulad mong may taglay pa rin ganda at may kakaibang dating na ginang, mas may dating kakaysa sa mga dalagita. Alin ang gusto mo? Pumili ka lang. Ako, si Second Master Zhao, ang bibili para sa'yo. Basta ngayong gabi, samahan mo lang akong magsaya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Ate, huwag kang mahiya. Makikipagkaibigan lang naman. Bitawan mo ako! Kasing edad na ako ng nanay mo. Ingat, ate. Ang bango mo, ang alindog ng isang may edad na babae, talagang hindi mapigilan. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bastardo ka! Bitawan mo ako! Master Huo, masamang balita. May nambabastos kay Miss Liu sa tindahan at nananakit pa. Ano? Anong ginagawa mo? Bastardo! Bitawan mo ako! Ang tapang mo, mas lalo akong nagkakagusto sa'yo. Huwag kang mag-alala. Samahan mo lang akong magsaya sa edad kong ito. Sisiguraduhin kong hindi mo ako makakalimutan. Hindi mo ako makakalimutan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Anong balak mong gawin? Anong gagawin? Ale, hindi mo pa ba alam yan? Pasasayahin kita. Sa edad mong yan, pinapanatili mo pa rin parang peach ang sarili mo. Ale, sigurado matagal ka nang nagpipigil, di ba? Ikaw, sa edad mong yan, nagpapanggap ka pa rin birhen. Mamaya, ipapakita ko sa'yo ng husto ang kakayahan ko. Tinitiyak kong may ibabalik ko sa'yo ang pakiramdam ng pagiging bata. Huwag ganyan! Anong wag ganyan? Ale, ganito ba? Huo Qingshan! Iligtas mo ako! Mga walang hiya! Titiran niyo yun! Umalis ka! Yun. Ayos ka lang ba? Huo Qingshan. Gusto ko nang umuwi. Yun. Huwag kang matakot. Sino ang nangapi sa'yo? Ako ang bahala sa kanya. Anong kamay ang ginamit niya? Huo Qingshan! Ako si Second Master Zhao. Ang kuya ko ay si Zhao Hongtao. Kung galawin mo ako, maniwala ka man o hindi, agad makikipaggera sa'yo ang pamilyang Zhao. Susan, huwag ka nang gumawa ng gulo. Huo Qingshan! Isang matandang babae lang yan. Sigurado ka bang? Dahil sa matandang babaeng ito ay gagalawin mo ako? Yun. Ikaw, ang babae ko. Sinumang mangahas na galawin ka, magbabayad siya ng mahal. Anong ginagawa mo? Ang kamay ko! Gera. Maliit na tao ng pamilyang Zhao. Makinig ka ng mabuti. Kung mangahas kang galawin, ang babae kong si Huo Qingshan, ilang tao, mayroon ang pamilyang Zhao ninyo. Ganoon karami ang ililibing ko. Ilang tao mayroon ang pamilyang Zhao ninyo? Magkano ba yan? Master Huo! Master Huo! Huwag na po! Nagkamali po ako! Hindi ko na po ulitin! Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito! Ituloy. Putulin ang kanyang mga kamay at paa. Itapon sa harap ng bahay ng pamilyang Zhao. Ang kamay ko! Huo Qingshan! Hindi ka patatawarin ng pamilyang Zhao!
Ayos na. Uwi na tayo. Grabe ang ginawa mo sa kanya. Malaki ang impluwensya ng pamilyang Zhao. Hindi ba ito makakaapekto sa negosyo mo? Natatakot kang malugi ako. At hindi na kita kayang buhayin. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalala ka sa akin? Huwag kang magpalit ng usapan. Makinig ka. 55 taong gulang na ako. Isang pa ako na ang nasa hukay. Ang labanan sa pera at kapangyarihan. Matagal ko nang hindi pinapansin. Huwag mong sabihin hindi ako kayang galawin ng pamilyang Zhao. Kahit pa magkaroon sila ng impluensya, sa harap mo, wala yan. Liu Yun, ikaw lang ang pinakamahalagang bagay sa natitirang buhay ko. Ako, si Huo Qingshan. Second Master! First Master, First Master! Masamang balita! napilayan si Second Master. Hongze! Sino ang gumawa nito? Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito? Kuya, Si Huo Qingshan! Huo Qingshan! Pinilayan mo ang aking kapatid! Ang pamilyang Zhao ay magiging kaaway mo! Nakarating na tayo. Yun. Ayos na. Master Huo. May bagong galaw ang pamilyang Zhao. Ang bagong barkong kakapirma lang natin sa pantalan, kinubkob nila. At ilang pabrika rin. Alam ko na. Opo. Yun. Ako ang bahala sa lahat. Huwag kang mag-alala. Matulog ka ng mahimbing. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Anong balak mong gawin? anong ginagawa mo? Tita, hindi mo pa alam yan? Para mapasaya ka. Wag! Liu! Yun! Ikaw lang ang pinakamahalaga sa natitirang buhay ni Huo Qingshan. Yun! Anong nangyari sa'yo? Yun! Nandito ako! Huwag mo akong takutin. Yun! May tao ba dyan? Bilisan nyo! Tawagin ang doktor! Dali! Master Huo, ang kondisyon ni Miss Liwai, stable na. Pero ang pagkahilo niya ngayon ay medyo kakaiba. Kakaiba? Anong nangyari sa kanya? Ito ay tipikal na sintomas ng menopause na sabay-sabay na lumabas. Tulad ng palpitations, hot flashes, pagpapawis sa gabi, pagkahilo, pati na rin ang pagkabalisa at pagkamayamutin, lahat ay tipikal na pagpapakita ng mga sintomas. Ang pagkahilo ni Miss Liu ngayon ay napakaseryoso. Diretso siyang nawalan ng malay. Ito ay dahil sa matinding pagbabago ng emosyon kamakailan. At dahil sa ilang aspeto ng matinding stress at matagal na hindi pakikipagtalik na nagdulot ng matinding hormonal imbalance, mahina ang chi at dugo. Sa madaling salita, malubhang hindi balanse ang yin at yang. Kaya ang pinakamainam ay mas madalas na pakikipagtalik. Pakikipagtalik? Doktor, hindi ba nagkakamali ka? Halos 50 na ako. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako nagkakamali. Sabi sa Chinese medicine, ang nag-iisang yin ay hindi nabubuhay at ang nag-iisang yang ay hindi lumalago. Kaya ang bagay na ito ay walang kinalaman sa edad. Ang susi sa pagaling ay ang pagbalanse ng yin at yang. Ginang Liu, kayo at si Ginoong Huo ay kailangan pa rin mas madalas na mag-ugnayan. Hindi ba? Master Huo, kukunin ko na po ang reseta.
Yun. Narinig mo? Sabi ng doktor, kailangan mong balansehin ang yin at yang. Manahimik ka nga. Nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Kung nagsasabi ba siya ng kung ano-ano, hindi ba malalaman kung susubukan? Yun. Kahit na mahigit 50 na ako, ang kakayahan kong tulungan kang balansihin ang yin at yang ay sapat na sapat. Hoy! Huo Qingshan, ang bastos mo para sa edad mo. Sino ba ang gustong makipagbalanse ng yin at yang sa'yo? Teka lang, Anong teka? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng doktor? Ang pagbalanse ng yin at yang ay kailangan agad. Tinutulungan lang kitang gumali. ay, wag! Ako matagal na akong hindi nag-ano. Maliligo muna ako. Hoy! Huo Qingshan! Anong ginagawa mo? Sabay na tayong maligo. Para makatipid sa tubig. Hoy! Bakit ka nagtatago? 48 ka na. Nahihiya ka pa rin? Huo Qingshan, ang bastos mo para sa edad mo. Maging mabait ka. Ngayon, kailangan nating mag-focus. Hindi ka seryoso sa pagligo. Sa kwarto mo na lang ako maliligo. Maligo ka muna dito bago ka pumunta doon. Ako na halos 50 anyos na. Paano pa ako magiging parang isang dalagita na umiibig? Huo Qingshan, hindi na kailangang maghintay pa ang 79 na araw. Parang umiibig na ako sa'yo. Ang silid na to, dati ay laging nakakandado. Bakit bukas ngayon? Ling Er. Ito na. Sa wakas, nakita na ulit kita. Gino, nagkamali ka yata ng pagkakakilala. Hindi ako si Ling Er. Ako si Liu Yun. Siya pala. Kaya pala sa sementeryo, nang una niya akong makita, mali ang tawag niya sa pangalan ko. Kaya pala parang baliw siyang kumakapit sa akin. Kaya pala ang lahat ng lambing mo, lahat ng pagiging dominante mo, lahat ng espesyal na pagtrato mo, ay dahil lang kamukha ko siya. Kaya pala, hindi ako si Liu Yun ang gusto mo, kundi isang kamukha lang ang kapalit ni Ling Er. Ginang, kayo bakit po kayo narito? Lumapas na po kayo! Bawal po rito! Si Master Wu, sa loob ng mahigit 10 taon ay hinding-hindi nagpapahintulot ng sinuman na tumapak sa silid na ito kahit isang hakbang. Kung malalaman niya, tiyak na magagalit siya ng husto. Hindi po maganda ang magiging resulta.
Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Hua Qingshan, sabihin mo sa akin, ang paghabol mo sa akin, ang walang hiya mong pagkuha sa akin, at ang pagkulong mo sa akin dito. Lahat ng ito ay dahil lang kamukha ko siya. Kaya mula simula hanggang dulo, ako ay kapalit niya lang. Hindi ko hahayaang sabihin mo yan sa kanya. Sa sarili mo! Ayoko nang marinig. Bitawan mo ako! Hu Qingshan! Pakawalan mo ako! Liu Yun, makinig ka sa akin. Ikaw ay akin. Sa buong buhay mo, hindi ka makakaalis sa akin. At saka, ikaw ay ikaw. Hindi ka kailanman naging kapalit ni Numan. Hu Qingshan! Umalis ka sa harapan ko! Hu Qingshan! Kung mahal na mahal mo siya, bakit mo ako pinaparamdam na mahalin ka? Bakit? Bakit mo kailangan durugin ang puso ko? Anong ginagawa mo? Ang nararamdaman ko, kung sino ang mahal ko, hindi mo pa ba naiintindihan ngayon? Hindi ko naiintindihan. At hindi ko rin kailangan. Ang nararamdaman mo, ang posisyon mo, ayoko sa lahat ng yan. Ibinabalik ko sa'yo. Bitawan mo ako. Hu Qingshan, anong gagawin mo? Gagawin natin ang gusto nating gawin kanina. Para matauhan ka. Ano pa? Kinagat mo ako. Oo, Qingshan. Huwag mo ako pansirihan. Sige. Hindi kita pipilitin. Pero dapat mong malaman, ikaw ay akin. Hindi ka makakatakas. Pag-isipan mong mabuti. Paano nangyari ito? Master Huo, Ano? may sitwasyon po akong kailangan iulat sa inyo. Tungkol po ito sa labas ng mansyon. Sabihin mo. Master Huo, may isang kahina-hinalang tao po na paikot-ikot sa labas ng ating mansyon kamakailan. Sa kanyang tindig at pananamit, mukha po siyang yung dati, si Jiang Jiang. Noong nakaraan, pinabayaran ko siya para umalis. Hindi ba sapat ang ibinigay ninyo? O hindi ninyo naibigay sa kanya? Master Huo, hindi po. Siya tinanggap po niya. At pumayag po siya. Pero hindi po namin alam kung bakit. Hindi po siya umalis. At nakarating pa po siya rito. Walang alam. Sa kamatayan, pababalaan siya sa huling pagkakataon. Palayasin siya palayo sa akin. Kapag nakita ko pa siyang muli, na lumapit sa loob ng kalahating hakbang sa mansyon, tuluyan ko siyang papawalan. Masusunod, Master Huo. Yun. Ano ang gagawin ko sa'yo? Ma, anong nangyari sa'yo? Piao, bakit ka nandito? Hua Qingshan, ikaw ba ang kumuha kay Piao Piao dito? Hindi po.
Si Tito Wu Ochingshan po ang nagpasundo sa akin. Sabi niya, masama raw ang pakiramdam mo. Nagkasakit ka raw dahil sa menopause. Baliw na bata. Ayos lang si Mama. Kung may sisisihin, sisihin mo ako. Masyado akong mahina. Ma, Huwag mo akong lukuhin. Ang putlahan mo. ayos lang talaga si Mama. Kaya lang, halos 50 taon na akong nabubuhay. Akala ko matagal na akong kalmado na ang puso. Hindi ko inakala na magkakaroon pa rin ako ng pag-asa sa pag-ibig na hindi dapat ang tanga ko. Medyo pagod lang ako. Normal lang yan. Mama, butit ayos ka lang. Miss na miss kita. Baliw na bata. Miss ka rin ni Mama. Ma, iniis mo pa rin ba si Tito Zhang? Hinanap niya ako kahapon. Sabi niya may napakahalaga siyang bagay na gustong pag-usapan ninyo. Mahalagang bagay? Ano yon? Hindi niya sinabi sa akin. Kung ganoon, sabihin mo sa kanya na humanap ng satellite phone, ibibigay ko sa kanya ang numero. May ilang bagay na mas mabuting linawin. Ang numerong ito. Hello? Xiaoyun, ako to. Lao Shang, hindi ba may mahalaga kang bagay? Ano yun? Aalis na ako. Aalis? Saan ka pupunta? Aalis sa Jiang Province. Hindi na babalik. Bago ako umalis, gusto kitang makita ulit. Pakiusap, Xiaoyun, kahit isang beses lang, pwede ba? Si Huo Qingshan. Hindi ba nangako siyang hindi kanya gagalawin? Talagang hindi siya mapagkakatiwalaan. Huwag mo siyang banggitin. Huwag mo siyang banggitin. Xiaoyun, huwag mo siyang sasabihin ha. Pakiusap, magkita lang tayo. Sa bahay mo na lang. Ligtas. Doon. Sige, pupunta ako. Hintayin mo ako doon. Salamat. Salamat, Xiaoyun. Medyo naiinip ako. Gusto kong lumabas mag-isa at maglakad-lakad. Hindi niyo na kailangang sumunod. Babalik din ako agad. Madam, utos ni Master Hu. Hindi ko kailangan ng utos niya. Sabi ko, babalik ako agad. Yun lang. Tumawag na lang kayo kung may kailangan. Sige na, Ma. Godfather, itong tinitingnan nyo ngayong ito ay sa kumpanya natin. Sabihin mo, Master, wow, ipinapakita ng satellite phone communication na tumawag si Chang Chang kanina. Sa madam. Pagkatapos, ang madamay. Lumabas, mag-isa. agad na alamin niyo para sa akin. Alamin niyo kung saan siya nagpunta. Godfather, ano-anong nangyari? Kung may mangyaring masama sa kanya kahit isang hibla ng buhok, maghanda kayong magbayad ng inyong ulo. Agad na ilokit niyo siya. Bilisan niyo. Si Master Hu po, nalokit na po namin sa simula sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ninong! May nangyari ba kay tita yon? Sasama ako sa inyo. Ipunin ang lahat ng tauhan. Agad na isara ang lumang distrito ng kanlurang bahagi ng lungsod. Itong si Tito Zhang, malamang ay nakipagsabwatan sa pamilyang Zhao. Opo. Ipunin ang lahat ng tauhan. Tito Zhang, anong nangyari sa'yo? Wala. Wala lang. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Kung may problema ka, sabihin mo. Baka matulungan kita. Makahanap ng paraan. Ako ay wala na akong mukhang ihaharap sa Jiang Province. Salamat, Xiaoyun. Salamat, Xiaoyun. Salamat at pinuntahan mo pa ako. Pero kung mag-isa kang maglalakbay, dapat may mapupuntahan ka. Hindi ba? Pupunta ako sa Timog para makitira sa isang malayo kong kamag-anak. Tito Zhang, anong nangyari sa'yo? Xiaoyun, patawarin mo ako. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Liu Yun! Nabalitaan kong ikaw ang puso ni Huo Qingshan. Ang matagal na niyang hinahanap na kahinaan sa loob ng mahigit 10 taon. Iniimbitahan ka ng pamilyang Zhao na uminom ng tsaa
para magkakilala. Pamilyang Zhao? Ikaw? Si? Ako, si Zhao Hongtao, ang kuya ni Zhao Hongze na sinira ni Huo Qingshan. Kuya Zhang, sinasadya mo akong lokohin para dalhin dito? Kasabot ka nila. Xiaoyun! Patawarin mo ako! Napilitan lang ako! Binantaan nila ako! Kung hindi kita dadalhin dito, papatayin nila ako! Wala akong magawa! Ako! Dalhin siya! Huwag niyo akong hawakan! Kung sakaling hawakan niyo ako, hindi kayo palalampasin ni Huo Qingshan. Hindi kayo niya patatawarin. Siya ang hinihintay ko! Bitawan niyo ako! Wag! Hindi ba't nangako ka sa akin na palalayain mo ako? Ano ang gagawin niyo? Nabaliw na ba kayo? Bitawan niyo ako! Palayain ka! Palayain ka! Paano ko mahikayat si Huo Qingshan dito? Ginagamit niyo ako bilang pain? Ito ay bitag para kay Huo Qingshan. Malapit na ang oras! Kumilos na kayo! Opo. Tara na! Qingshan, huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta. Ninong, huwag kang padalos-dalos mag-isa. Baka may nagtatago. Malapit na kami. Kung hihintayin ko kayo, huli na ang lahat. Piao, alagaan mo ang sarili mo. Huo Qingshan, matandang halimaw. Paalam na. Yun! Huo Qingshan. Yun! Huwag kang matakot. Nandito ako. Huo Qingshan! Huo Qingshan! Kumusta ka? Wala yan. Maliit na sugat lang. Huwag kang matakot. Ganyan na kalalang sugat mo! Paano mo nasabing wala lang yan? Huwag mo na akong intindihin. Masyadong malaki ang apoy. Alagaan mo si Piao Piao para sa akin. Umalis ka na! Manahimik ka! Ako, si Huo Qingshan, sa buong buhay ko, hindi ko kailanman iiwanan ang sarili kong babae! Huo Qingshan, ang kamay mo. Buksan mo yan! Yun. May nasugatan ka ba? Napasok ka ba? Ayos lang ako, wala akong kahit anong galos. Qingshan, kailangan mong pumunta agad sa ospital. Magkaka-infection ka. Wala yan. Hindi ako mamamatay. Basta't ayos ka lang. Haha! Ang galing! Ang galing talaga! Huo Qingshan, Ginang Liu, kayong dalawa, mga 50 o 60 anyos na kayo, di ba? Nagpapanggap pa rin kayong mga bata dito. Nagpapaka-CEO na bayani na nagliligtas ng dilag. Hindi ba kayo nahihiya? Zhao Hongtao, ikaw na puro panloloko lang ang alam. Mga payaso lang kayo na may kaunting panlilin lang. Hindi kayo karapat-dapat na tumahol sa harap ko. Malapit na kayong mamatay, pero matigas pa rin ang ulo ninyo. Swerte ninyo at buhay pa kayo. Hindi kayo nasunog sa apoy. Aba, ngayon, ipapadala ko kayong dalawa ang magkasintahang sawi sa inyong huling hantungan. Liu, yun,
Bilisan mo, takbo at hanapin si Huo Jen! Sabihin mo sa kanya ang lokasyon, dali! Hindi, Jingshan! Hindi kita iiwan! Dito, pabigat ka lang sa akin! Utos ito! Umalis ka na! Sige, magpakatatag ka! Hihintayin mo ko! Hu Jingshan! Hindi ba't ikaw ang tinaguriang tigre ng pamilya Huo, ang emperador ng Jiangcheng? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Aba, Matanda ka na at wala ng silbi. Hehe! Ngayon, ipapadala kita sa iyong huling hantungan. Hu Jingshan! Mamatay ka na! Hu Jingshan! Mamatay ka na! Tigilan ninyo. Hindi! Ang mga ahas na galawin ng aking ninong at tita yon, naghahanap kayo ng kamatayan. Ninong, ayos ka lang ba? Malubha ba ang sugat mo? Liu yun! Sino ang nagsabi sa iyong umarang sa harapan ko? Wala ka namang pagpapahalaga sa buhay mo? pero Hindi ko kayang manood lang. Tandaan mo ito. Hindi ko papayagang masaktan ka. Ito ang sinabi ko. Kahit sino, kahit ano, hindi ka dapat humarang sa harapan. Kahit ako pa. Jingshan, kailangan mo na pumunta sa ospital ngayon. Huwag kang magmatigas. Pwedeng pumunta sa ospital. Pero ang nurse na gagamot sa akin, dapat ikaw. Chief Nurse, Liu Yun. Sige. Ako mismo, Master Huo, ang mag-aalaga sa'yo. Tara na. Jenna, Ninong, ilabas ang lahat ng tao at yamang pamilya Huo. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang ganap na pagbagsak ng pamilyang Zhao. masusunod. Huwag kang mag-alala, Ninong. Sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin kong ang pamilyang Zhao ay mawawala sa Jiang Province. Hay! Huo! Wala matitira. Hindi ako naniniwala na maglalakas loob kang magpaputok. Gago! Nagpapalakas ako. Minong ka pa lang ng gatas! Ma! Ayos ka lang ba? Natakot ako. Sabi ni Kuya Huo Jen, kayo raw. Piyaw. Hayos lang si Mama. Kaunting galos lang. Pero si Tito Huo mo malubha ang sugat niya. wow. Tito Huo, Salamat po. Maraming salamat po talaga. Kung hindi po dahil sa inyo. Si Mama, sana. Salamat po sa pagprotekta kay Mama. Baliw na bata. Bakit ka nagpapasalamat? Ang protektahan ng mama mo ay tungkulin ko. Ligtas siya. Higit pa sa lahat. Nanay, nakita ko si Tito Hu nitong pagkakataon. Talagang ibinuhos ko ang aking puso't kaluluwa sa'yo. Pagliligtas ng bayani sa dalaga. Sinasaktan pa rin ng ganito. Kung gusto mo, sumunod ka na lang. Pakasalan mo na siya. Ang matandang boss na ito, ang lupit. Usapin ito ng matatanda. Huwag kang masyadong makialam, bata. Ninong. Tita yon. Ninong, ayon sa inyong utos, lahat ng nakikitang negosyo ng pamilyang Zhao, ang kanilang mga ilegal na sugalan at mga ruta ng kontrabando ay ganap ng nawasak at naangkin
Ang pamilyang Zhao ngayon ay tulad ng isang punong bumagsak. Nagkalat ang mga bunga. Ngunit, Hoy, sabihin mo. ang lalaking yon na may apelyidong Zhang, hindi pa rin namin mahanap. Hindi ko alam kung pinatay na siya ng mga tao ng pamilyang Zhao o tumakas na siya. Gusto niyo po bang hanapin ko pa siya? Wag na. Utang ko naman talaga sa kanya. Ito na ang bayad ko sa kanya. Ang nakaraan, hayaan na nating tuluyan itong lumipas. Kung gayon, ganun na lang. Naiintindihan ko. Ma! Tita Huwa, magpahinga na po kayo ng maayos. May gagawin pa po ako, kaya mauuna na po ako. Ay, Aray, ayos ko lang. yun. Hindi ba dapat palitan na ang benda ko? Ay, may mga doktor at nurse naman dito. Tatawagin ko sila para sa'yo. Ha? Gusto ko ikaw ang magpalit. Nangako ka sa akin. Ang nurse na mag-aalaga sa akin ay dapat si Head Nurse Liu Yun. Ay! Sa edad mong yan, pinapahirapan mo pa itong matandang nurse. Sige na. Huwag kang gumalaw ng gumalaw. Baka masaktan ang sugat mo. Yun. Naisip ko, itong maliit kong sugat, hindi naman ikamamatay. Paano kung umuwi na lang ako para magpagaling? Uuwi? Hindi ito maliit na sugat. Mas mabuting manatili ka sa ospital para maobserbahan. At saka, Dito sa ospital, maraming tao at usisero. Hindi maginhawa. Mas maganda pa rin ang mundo nating dalawa sa bahay. Mas komportable. Tsaka, mas maaalagaan mo rin ako ng maayos. Di ba, aking nurse supervisor? Boss! 10 stick ng tupa, 5 stick ng chicken cartilage, 2 stick ng inihaw na talong, 1 order ng enoki mushroom, lagyan ng maraming sili, maraming chumin din. Kuya, Huwa, Jen, bakit lahat ng in-order mo ay paborito ko? Pati ang lasa, parehong pareho. Siguro, ito na ang tadhana. Enjoy po kayo. Ma, Masarap. Wah. Bakit ang anghang nito? uminom ka ng tubig para bumaba. Tingnan mo nga. Hindi ka naman pala mahilig sa maanghang, pero umorder ka ng ganoong kaanghang. Okay ka na ba? Mas, okay na. Piao. Anong nangyari? Pwede bang maging nobya kita? Seryoso ako. Ano? Nobya? Seryoso ka? Ayos lang ba?
Pia, Pia. Wajan. Kayo dalawa? Ninong, tita yun. Kami-kami na po. Mahal po namin ang isa't isa. Ma, seryoso po kami ni Kuya Ho dyan. Seryoso po kami. Ano? Kayo? Yon. Huwag kang mag-alala. Si Wojen ay aking inaanak. Hindi ko siya tunay na anak. Ang relasyon ni na Piao Piao at Wojen hindi makakaapekto sa relasyon natin. Sige na nga. Janer, Ninong, ang anak ni Yun ay anak ko rin. Ibig sabihin, ikaw ang aking manugang. Dahil pinili ka ni Piao Piao, kailangan mong panagutan. Tratuhin mo siya ng maayos. Kung maglakas loob kang saktan siya, alam mo ang kahihinatnan. Ninong, tita yun, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang si Piao Piao ay masaktan kahit kaunti. Sa buong buhay ko, mamahalin kita ng buong puso. Naniniwala ako sa'yo. Huo Qingsan, gabing-gabi na. Bakit ka nandito? Yun. Ang mga bata ay nakaayos na. Kailan pa ba tayo? Tayong dalawang matanda. Maghihintay. Ang pustahan ng 79 na araw. Balak mo bang ipagpatuloy ito hanggang dulo? Huo Qingsan, matanda na tayo. Huwag kang gumaya sa mga kabataan. Ano naman kung matanda na? Ang babaeng gusto kong si Huo Qingshan. Bibigyan ko ng pinakamainit na pag-ibig. Yun. Hindi na ako makapaghintay. Dapat bigyan mo ako ng sagot ngayon. Ganito? Sagot na ba to? Oo. Pero kulang pa. Paano kung magpakasal tayo? Gusto kong malaman ng buong mundo kung sino ang asawa ni Huo. Sige. Sa totoo lang, ang 79 na araw ay matagal nang natapos. Matagal na kitang mahal, Huo Qingshan. Qingshan. Yun. Ayun na. Naku po! Balita ko, ang estate na ito ay binili ni Mr. Huo ng mahigit 1 bilyong yuan para lang kay Miss Liu Yun. Ginawa niyang venue ng kasal. Hindi ba? Ang laki talaga ng gastos ni Mr. Huo para sa pag-ibig sa pagtanda. Talagang pinaghirapan niya. Talagang ang nabuhay siya ng maayos. Si Liu Yun, halos 50 na. 46 pa lang ako. Bakit siya? Bakit siya, sa edad niyang yan, nakapag-asawa pa rin ng ganito kaganda? Bakit? Siyempre, kung gugustuhin ni Ginoong Huo. Siguro hindi naman pala siya interesado sa edad niya. Mahigit 50 na. Gusto pa rin maglaro ng mga pabos-bosan. Malay mo. Magkaroon din ako ng pagkakataon. Charles! Yun. Halika.
Yun. Ang pulseras na ito, ibinigay sa akin ng aking ina. Ilang dekada na ang nakalipas. Pinagbili niya sa akin na ibigay sa may bahay ng pamilyang Huo. Ngayon, sa iyo na ito. Tamang-tama para itali ka habang buhay. Sa buong buhay na ito, hindi na tayo maghihiwalay. Jingshan, sa buhay na ito, huli na tayong nagkakilala. Sa susunod na buhay, dapat magkasama pa rin tayo. Sa susunod na buhay, at sa susunod pa, dapat magkasama pa rin tayo. Pero tandaan mo, huwag ka nang tatakas ulit.